Grade 5, GMRC, Term 1, Second Summative Test. Ano ang pinakamalapit na kahulugan ng pananampalataya? A. Ugali, B. Pananalig sa Diyos, C. Pagsunod sa tradisyon, D. Paggawa ng anumang nais ng isang tao. Ang tamang sagot ay letter B. Pananalig sa Diyos. Ano ang banal na aklat ng mga Muslim? A. Vedas, B. Torah, C. Biblia, D. Ang banal na Quran. Ang tamang sagot ay letter D. Ang banal na Quran. Ano ang tawag sa pagkikipag-usap ng tao sa Diyos? A. Panalangin, B. Pagmumuni-muni, C. Pagkikipagkwentuhan, D. Pagkikipag-usap sa mga kaibigan. Ang tamang sagot ay letter A. Panalangin. Ano ang pangunahing naitutulong ng banal na aklat sa pagpapasya? A. Aliw, B. Libangan, C. Gabay sa pagpapasya, D. Palamuti lamang sa tahanan. Ang tamang sagot ay letter C. Gabay sa pagpapasya. Ano ang gustong gawin kapag iba ang pananampalataya ng inyong kaklase? A. Tumawa, B. Igalang siya, C. Pilitin siyang sumunod, D. Sabihin mali ang kanyang paniniwala. Ang tamang sagot ay letter B. Igalang siya. Ano ang banal na aklat ng mga Kristiyano? A. Biblia, B. Quran ng Islam, C. Vedas ng Hinduismo, D. Tripitaka ng Budismo. Ang tamang sagot ay letter A. Biblia. Paano maipakikita ang wastong pag-iingat sa banal na aklat? A. Iwan sa sahig, B. Tupiin ng pahina, C. Gawing laruan kapag luma, D. Ilagay sa malinis at maayos na lalagyan. Ang tamang sagot ay letter D. Ilagay sa malinis at maayos na lalagyan. Aling sagradong kasulatan ang kaugnay ng Hinduismo? A. Torah, B. Quran, C. Mga Vedas, D. Lumang at Bagong Tipan. Ang tamang sagot ay letter C. Mga Vedas. May mabigat kang suliranin. Ano ang pinakamainam na unang gawin? A. Manalangin, B. Magalit agad, C. Sisihin ng iba, D. Gumawa ng pasya ng hindi nag-iisip. Ang tamang sagot ay letter A. Manalangin. Nakakita ka ng pitakang naiwan sa silid-aralan. Ano ang makatarungang gawin? A. Itago, B. Isauli ito, C. Gamitin muna, D. Ibigay lamang kapag may gantimpala. Ang tamang sagot ay letter B. Isauli ito. Ano ang tawag sa mga patapong cellphone, baterya at sirang computer? A. Dahon, B. Papel, C. Basurang pagkain, D. Patapong gamit technological. Ang tamang sagot ay letter D. Patapong gamit technological. Bakit hindi dapat ihalo sa karaniwang basura ang sirang baterya? A. Mabaho, B. Mabigat, C. May sangkap na nakakalason, D. Laging sumasabog kapag nahawakan. Ang tamang sagot ay letter C. May sangkap na makalalason. Alin ang nagpapakita ng reduce sa pamamahala ng e-waste? A. Itapon, B. Bawasan ang pagbili, C. Gamitin muli ang sirang gamit, D. Ihiwalay ang lahat ng bahagi para sa pagproseso. Ang tamang sagot ay letter B. Bawasan ang pagbili. Alin ang pinakamahusay na halimbawa ng reuse? A. Gamitin muli, B. Itapon ka agad, C. Sunugin sa bakuran, D. Ihalo sa karaniwang basurahan. Ang tamang sagot ay letter A. Gamitin muli. Ano ang wastong paraan ng pagre-recycle ng sirang cellphone? A. Itago, B. Ipamigay,
C. Gamitin muli bilang laruan. D. Dalhin sa autorisadong e-waste collection center. Ang tamang sagot ay letter D. Dalhin sa autorisadong e-waste collection center. Ano ang kahulugan ng waste segregation? A. Pagtatago. B. Pagbabalot. C. Paghihiwalay ayon sa uri. D. Pagsasama-sama ng lahat ng basura. Ang tamang sagot ay letter C. Paghiwalay ayon sa uri. Saan dapat pansamantalang ilagay ang mga lumang baterya? A. E-waste box. B. Basurahang papel. C. Lalagyan ng pagkain. D. Karaniwang basurahan sa kusina. Ang tamang sagot ay letter A. E-waste box. Ano ang dapat alisin sa lumang gadget bago ito ipa-recycle? A. Kulay. B. Petsa ng bili. C. Pangalan ng modelo. D. Lahat ng personal na impormasyon at account. Ang tamang sagot ay letter D. Lahat ng personal na impormasyon at account. Ano ang pinakamainam na gawin sa tablet na luma ngunit gumagana pa? A. Itapon. B. I-donate ito. C. Basagin ang screen. D. Iwan sa tabi ng basurahan. Ang tamang sagot ay letter B. I-donate ito. Ano ang dapat gawin sa sirang cellphone na hindi na magpakikinabangan? A. Sunugin. B. Ibaon sa lupa. C. Dalhin sa tamang collection center. D. Ihalo sa basurang nabubulok sa kusina. Ang tamang sagot ay letter C. Dalhin sa tamang collection center.